Sinabi ni Ilya na nahulog ang kanyang espada sa Latian at humingi siya ng tulong upang mahanap ito, ngunit sinabi ni Hyrcanus na pagkatapos noon, mas mabuting mawala na siya sa kanyang paningin. Labis ang tuwa ng babae at walang tigil sa pagpapasalamat, sinisiguro na hindi niya makakalimutan ang kanyang tulong. Ngunit sa kaibuturan, iniisip ni Ilya na muli na naman siyang nakaloko ng isa pang hangal. Matapos maglakad sa Latian, natagpuan din nila ang espada na kailangan. Muli siyang nagpasalamat kay Hyrcanus sa kanyang napakahalagang tulong. Ngunit sinabi ng bayani na ayos lang, at pinaalala sa kanya ang pangakong mawawala na siya matapos matagpuan ang espada. Huminga siya ng malalim at inutusan ang kanyang mga alila na kunin ang espada, na agad nilang sinunod. Samantala, tumawa ang babae at muli itong nagpasalamat. Sa kanyang isipan, naniwala siyang walang silbi ang mga necromancer kung wala ang kanilang mga alila. Kaya't sinamantala niya ang hindi pagtingin ng bayani at tinangkang atakihin ito. Ngunit nang malapit na siyang magtagumpay, mabilis na lumingon si Hyrcanus at sinabi na napakabagal niya. Habang litong-lito pa si Ilya, sinusubukang intindihin ang nangyari, hinawakan siya ng bayani sa damit. Pagkatapos ay inihagis siya ng malakas pataas. Bumagsak siya diretso sa Latian. Kaagad siyang lumitaw mula sa tubig at nagsimulang magmura. Galit na galit, tinanong ni Ilya kung iniisip ba niyang makakaligtas siya ng ganoon lang. Tiyak daw na hahanapin siya ng kanyang mga tagahanga at sisirain siya. Ngunit tumawa lamang si Hyrcanus at sinabi na dapat niyang lingunin ang kanyang likuran. Lumingon ang babae, hindi alam kung ano ang naroon. At doon niya nakita ang ilang mga butiking handa nang umatake sa kanya. Habang pilit na ipinagtatanggol ni Ilya ang kanyang sarili, ipinaalam ni Hyrcanus na malayo pa siya sa kakayahang lokohin siya. Dagdag pa niya, nakita na niya ang intensyon nito mula pa sa simula. Naisip ng bayani na sobra na ang beses na siya'y naloko at hindi na niya kayang ulitin pa ito. Tumalikod siya at iniulat na sinayang na ni Ilya ang sobra niyang oras, saka tinawag ang mga kalansay. Ngunit nagalit siya nang mapansin na ginagaya ng kanyang mga alila ang malalanding kilos na nakita nila sa babae. Nagalit siya at inutusan silang itigil ang pagkatuto ng mga kakaibang bagay o tuluyan na niya silang wawasakin. Sa puntong iyon, lumabas ang mensahe ng sistema na na-eliminate na si Player Ilya. Naalala niya ang sigaw nito tungkol sa mga bodyguard at naisip niyang malamang ay wala naman talaga. Maging siya'y naniwala na ang babaeng gaya niya ay walang ganoong klase ng tagapagtanggol. Samantala, isang grupo ng mga tagahanga ni Ilya ang nanonood kay Hyrcanus gamit ang isang recording device. Galit na galit ang mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali, sa Latian pa rin ang dungsyon, nasugatan ang isang manlalaro. Ibinabaon ni Hyrcanus ang kanyang espada sa balikat nito habang nakikinig salita niya ng binata kung paano siya pumunta roon upang labanan ang kaaway ni Lady Ilya. Nais malaman ng bayani kung bakit siya nagpapakahirap para rito. Wala man lang siyang natanggap na gantimpala, at nais niyang maintindihan kung iniisip ba nitong makikipagkita sa kanya si Ilya bilang paghihiganti. Bigla na lamang umiti ang manlalaro. Nagtaka si Hyrcanus sa asal na ito. Pagkatapos ay tumawa ito ng nakakatakot at sumigaw na ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal kay Ilya. Agad siyang walang awang pinuksa ni Hyrcanus. Para sa kanya, parang isang nakakatawang biro ang lahat ng nangyayari. Naalala niya ang babaeng nagtangkang linlangin siya kanina. Ang baliw na babaeng iyon ay nagpumilit na dayain siya. Sa huli, binayaran niya ang kanyang ginawa. Hindi niya akalain na totoo pala ang sinabi nito tungkol sa mga tagahanga. Para sa kanya noon, puro iyak lamang iyon ng isang asong naipit. Ngunit ngayon, napagtanto niyang dahil dito, araw-araw siyang nakakasagupa ng mga siraulong kagaya nito. Natuwa siya, iniisip na ang kanyang pagtitiis at kahandaan sa mga di inaasahan ay dahil sa kakulangan ng mga misyon. Ramdam niya ito lalo na tuwing lumalapit ang mga taong ito sa kanya at sinusubukang kuhanin siya. Pagkatapos ay nag-isip ang bayani kung sulit bang hanapin muli ang babae at parusahan ito. Ngunit mabilis niyang napagpasyahan na mas mabuti nang huwag gawin yon upang hindi lumikha ng panibagong problema. Pagkaraan nito, nagbigay ng abiso ang sistema na nakakuha siya ng isa pang relo na hindi sa kanya, 5,000 gintong barya, leather boots, at isang promise necklace. Pinaghinalaan ni Hyrcanus na ang kwintas ay maaaring isa sa mga sobrang bihirang gamit na maaaring ibenta ng hanggang 800,000 units. Tuwang-tuwa siya at sumigaw na napakaganda ng pag-ibig, at salamat sa hangal na yon, sa wakas ay makakapagpakasasa siya sa isang marangyang hapunan.
Biglang may isang lalaki ang lumitaw mula sa kabubatan, sumisigaw na naroon mismo sa harapan niya ang bayani. Lumingon si Hyrcanus, sabik na sinabing siya nga ang pumatay kay Ilya. Ngunit naharap siya sa maraming mandirigma. Nagsimula siyang tumakbo palayo, hindi inaasahan na ganoon karami ang mga ito. Maging siya ay lumingon upang bilangin kung ilan sila. Tumanggi siyang maniwala na ganoon karami ang baliw sa isang babae. Maya-maya'y nagpasya siyang huminto at tinawag ang kanyang mga alila. Isang manlalaro ang nagsabing sila nga ang mga kalansay na narinig nila at ipinasa ang laban sa kanyang kasama. Huminga ng malalim ang manlalaro at ginamit ang power of love skill, madaling winawasak ang lahat ng kalansay. Napagtanto ni Hyrcanus na mas mataas ang antas ng mga kalaban at sobrang dami nila para lumaban siya ng harapan. Kaya't pinabilis niya ang kanyang galaw at iniwan sila, sabay sumpa na oras na tumaas ang kanyang level, hahanapin niya sila at pupuksain. Matapos ang matinding pagtakbo, huminto siya upang huminga. Napagtanto niyang mahirap talagang takasan ang mga habol dahil mababa pa ang kanyang level at kailangan lamang niyang patuloy na gumalaw. Bigla niyang naramdaman ang kakaiba sa hangin, kaya tumingin siya sa paligid, nagtataka kung saan siya naroroon. Napagtanto niyang ibang-iba ang lugar kaysa sa ibang lokasyon, at napagtanto niyang hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong klaseng itim na lesion. Pag-isipan niya sandali at nakumpirma ang kanyang hinala. Samantala, hinahanap pa rin ng mga manlalaro si Hyrcanus, nagtataka kung saan ito napunta. Isang manlalaro ang sumigaw na baka nasa unahan ito dahil nakakita siya ng isang kalansay. At doon nga, nakita nila ang mga kalansay ng pangunahing tauhan, sumasayaw na parang nasa isang club. Namangha ang mga manlalaro sa kanilang nakita. Nagalit ang matabang lalaki, minura si Hyrcanus at sinabing sinaktan nito si Lady Ilya at ngayoy may lakas pa ng loob na insultuhin sila. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya diretsyo sa mga kalansay. Ngunit biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang mula sa lesion. Hindi nagdalawang isip, sinunggaban nito ang manlalaro. Binalot siya ng dila ng halimaw at nilamon ng napakalaking bibig. Natulala sa takot ang kanyang mga kaibigan sa higanteng iyon. Isa itong level 4 na Dragon Lizard, ang boss ng Lizard Swamp. Samantala, nagtago si Hyrcanus, pinagmamasdan ang mga manlalaro habang hinaharap nila ang boss. Hindi niya inasahan na ang pugad ay magiging pugad ng isang Dragon Lizard. Alam niyang ito ay isang boss na may napakalakas na depensa, yi, at atake, at kailangan ng 20 level 40 na manlalaro upang mapabagsak ito. Naalala rin niyang ayon sa mga chismis, natapos na raw ang raid sa Dragon Lizard noon pa. Sa normal na pagkakataon, hindi na dapat ito lumitaw. Gayunman, kung may manlalaro na may angkop na quest na pumasok sa lugar, gaya sa kaso niya sa itlog mula sa pugad, muling nagre-respawn ang halimaw. Ibig sabihin, dahil narito ang Dragon Lizard, ito na ang lokasyon ng quest ni Ahimbri. Nagtaka siya kung talagang pinapunta siya rito ni Ahimbri upang patayin ang nilalang na ito at kunin ang itlog. Nainis si Hyrcanus, iniisip na tunay na mandaraya ang nisi. Ngunit napagtanto rin niyang maswerte siyang nakatagpo ng magagaling nakakampi, at nagpasya na magiging maayos ang lahat. Isang tagahanga ni Ilya ang sumigaw na napakalakas ng Dragon Lizard at dapat silang umatras. Ngunit lumitaw si Hyrcanus at idineklara na hindi nila pwedeng gawin yon. Ginamit niya ang Skeleton Fragment skill at tinawag ang kanyang mga mandirigma. Napansin ng mga manlalaro na napapalibutan sila ng mga kalansay ni Hyrcanus. Isa sa kanila, sumisigaw na ayos lang at kailangan lang nilang makalusot, biglang tinamaan ng halimaw at itinapon sa ere. Samantala, sinamantala ni Hyrcanus ang pagkakataon at mabilis na tumakbo palayo. Tumakbo siya ng buong bilis, taimtim na nagpapasalamat sa mga manlalaro at sinabing hinding-hindi niya makakalimutan ang kanilang sakripisyo. Inisip din niya ngayon na abala ang boss, ibig sabihin ay isa lamang ang kahulugan nito. Maaari na siyang diretsyo sa pugad ng dragon upang nakawin ang itlog, iniisip na tiyak na wala itong laman. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Hyrcanus ang tamang lugar. Pagbagsak niya sa pugad, natuwa siya, iniisip na kunin na lamang ang itlog at aalis. Ngunit labis siyang namangha sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkagulat, wala siyang nakitang itlog. Mabilis siyang naghanap hanggang sa natagpuan niya ito at tumitig dito. Isa pala itong bato na may kakaibang lilang selyo sa gitna. Napansin niyang kahina-hinala ang bagay na yon. Bukod pa rito, ang hugis nito ay mas kahawig ng bato kaysa itlog. Bigla siyang nabigla nang lumabas ang abiso ng sistema na nawasak ang kanyang skeleton warrior.
Lumiga si Hyrcanus at inisip na bumalik na ang Dragon Lizard matapos matuklasan ang manlulusob. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang boss sa pugad. Nagtangkang magtago si Hyrcanus at napagtanto niyang nasa matinding panganib siya ngayon. Alam niyang dahil bumalik ang boss, hindi na niya maipagpapatuloy ang paggalugad sa pugad. Ngunit nang makita niya ang bagay na tila itlog, nagpasya siyang kunin ito kahit pa hindi ito totoong itlog. Samantala, mahigpit na minamanmanan ni Ahimbri ang pagsasagawa ng misyon. Bumalik siya sa lugar kung saan nakipaglaban ang mga manlalaro sa boss at nakita niyang nagkalat ang mga bangkay sa lechon. Lumapit si Hyrcanus sa isa sa kanila, tumatawa. Kinuha niya ang relo ng manlalaro at napansin niyang talagang nakakaaliw ang laro na Warlord. Napakaraming baliw sa paligid dahil sobrang dami ng kalayaan ng bawat isa. Nagalit ang manlalaro at minura siya, ngunit itinapat ni Hyrcanus ang espada sa mukha nito. Nang matakot ang manlalaro at natahimik, sinabi ni Hyrcanus na makinig siyang mabuti. Ipinaliwanag niya na dati naglalaro lang siya, pero ngayon ay napakalaki na ng nakataya para sa kanya sa larong ito. Nilinaw niyang sa susunod, hindi na sila makakaligtas ng ganoon kadali, at ang babalang iyon ay para sa kanila at pati na rin sa babaeng iyon. Pagkasabi nito, tumalikod siya at tumakbo ng buong bilis. Ginamit niya ang mga bangkay ng mga tagahanga ni Ilya bilang mga isla upang makatawid palabas ng Latian. Matapos maglakad ng kaunti, naisip niyang kung patuloy siyang guguluhin ng mga manlalarong iyon, kahit na binigyan na niya ng babala, tiyak na mauwi iyon sa totoong digmaan. Nagpasya siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagmina sa Latian. Naisipan ni Hyrcanus na mag-post ng impormasyon tungkol sa dragon na natagpuan sa Latian sa forum ng laro at isinulat niyang ibebenta niya ang eksaktong lokasyon kapalit ng 100,000 ginto. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Ahimbri at inilapag ang bagay na inakala niyang itlog sa mesa. Pagkatapos ay nahiyang inihayag na naidala na niya ang hinihingi. Umaasa siyang ito nga ay kapaki-pakinabang na bagay. Hindi niya gustong libutin pa ang buong mapa para lamang sa malas na itlog na yon. Habang pinagmamasdan ng Isu ang bagay, kinabahan si Hyrcan. Ngunit di nagtagal, kinumpirma ni Ahimbri na ito nga mismo ang hinahanap niya at nagpasalamat kay Hyrcanus. Tuwa siya ng husto na pagtanto niyang sa wakas ay naibigay niya ang tamang bagay. Napansin ni Ahimbri na kumilos si Hyrcanus ng mas mabilis kaysa inaasahan at naisip niyang ang isang katulad nito ay aabutin ng mas matagal. Nagulat si Hyrcanus sa asal ng Is, ngunit sinabi niyang ginawa na niya ang lahat ng kaya niya at nais niyang malaman kung may karapatan siyang makatanggap ng panibagong gawain. Tinanong siya ni Ahimbri kung alam ba niya kung ano ang bagay na yon. Ipinaliwanag niyang habang nagsasagawa sila ng pagsasaliksik sa lugar ng mga mutan, natagpuan nila ang bagay na iyon na tinatawag na bato ng impeksyon. Nagulat si Hyrcanus at napagtanto niyang ito ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga manlalaro. Ang totoo, ang bato ng impeksyon ay isang mahalagang panimulang bagay na may kinalaman sa pangunahing kwento. Nalaman niyang nais lang nilang siguraduhin na walang ibang makakakuha ng bagay na maaaring makaapekto sa pag-usad ng pangunahing misyon. Noon, inisip niyang niloko lang siya upang kunin ang quest, at hindi niya inasahan na ito pala ay magiging bahagi ng pangunahing kwento. Humingi ng paumanhin si Ahimbri, at sinabing alam niyang masyadong mahirap ang tungkuling iyon para sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.